Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang babala para sa lahat ng mga XRP holders. Ayon po sa founder ng Alpha Alliance Academy na si Ginoong Eduardo Farina, may posibilidad na 99% ng mga hawak or nag-hold kay XRP ay magbebenta raw ng maaga at tanging 1% lamang daw ang talagang yayaman kapag dumating ang malaking pagsabog sa presyo ni XRP. Pero ang tanong ay bakit po niya ito nasabi? Ano po ang mga dahilan kung bakit mabebenta or magbebenta ng maaga ang karamihan? At paano po makakaiwas para mapasama sa 1% na makikinabang? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba sinasabi ni Ginoong Farina na 99% ng mga XRP holders ay magbebenta raw ng maaga? Ayon po kay Ginoong Farina, ang karamihan ng mga XRP holders ay napipilitang ibenta si XRP dahil po sa hirap ng buhay ngayon. Ang inflation o pagtaas po ng presyo ng mga bilihin ay sobra na raw sa buong mundo. Halimbawa, ang dating halaga ng $100 ngayon ay parang $10 na lamang ang halaga dahil po sa taas ng mga bilihin. Totoo naman, sa sobrang taas ng presyo ng pagkain, gasolina, kuryente at iba pa, napipilitan ang mga tao na ibenta ang kanilang mga asset na mayroon sila. Kasama na po dito si XRP para lang may panggastos sa araw-araw. Dagdag pa ni Ginoong Farina, pati ang mga global layoff na dala ng AI or Artificial Intelligence at ang mga student loan debt ay nagiging dahilan para maubos ang income ng mga tao. Kaya kahit alam ng iba na may potensyal sa XRP, napipilitan pa rin po silang ibenta ito. Ang masakit pa ay ang paghawak ng 1,000 XRP na ang halaga ngayon ay halos $2,160 ay isa ng luxury para sa marami. Samantalang ang 10,000 XRP na nasa $21,600 ay halos imposible nang maabot para sa mga ordinaryong tao. Ngayon ay ano po ang solusyon para mapasama sa 1% na yayaman kay XRP? Ayan, ayon po kay Ginoong Farina, may pag-asa pa. Pero kailangan po nating magdesisyon ngayon at magbago ng mindset. Kaya meron po siyang tatlong mga steps dito na ibinahagi kung ano ang dapat nating gawin. Una ay wag po nating ibenta si XRP kahit anong mangyari. Kung naniniwala ka na balang araw ay aabot ng $100 si XRP, magiging napakahirap ng bumili ng kahit 1,000 na tokens sa presyong ito. Kaya habang mura pa si XRP ngayon ay huwag mong bitawan ito. Ang punto po niya ay ito. Kung ibebenta mo si XRP para lang bayaran ang utang or bills, baka hindi mo na ito mabili ulit sa dating presyo kapag bigla po siyang tumaas. Isipin mo, dati si XRP ay nasa 0.5 pero bigla itong pumalo sa mahigit $2. Paano pa kaya kung tumuloy ito sa $10, $50 or $100? Ikalawa, maghanap ka ng ibang income source or source of income. Huwag kang umasa sa isang trabaho lamang. Pwede ka pong mag-online freelancing, magbenta ng digital products, or magtayo ng maliit na negosyo gamit ang internet. Ayon po kay Ginoong Farina, gamitin natin ang cellphone natin para kumita ng extra. Hindi lang para sa social media, kundi para po sa tunay na income. At ang pangatlo, lumipat ka sa mas murang lugar kung kakayanin. Hindi ito para sa lahat, pero kung ang cost of living sa lugar mo ay sobrang taas, baka makatulong ang paglipat sa mas abot kayang rehiyon para hindi mo kailangang ibenta ang XRP mo agad-agad. Ang punto po rito ay simple lamang. Kailangan mo mag-isip sa labas ng kahon. Yan, or think outside the box. Kung magpapadala ka kasi sa hirap ng buhay ngayon at ibebenta mo sa XRP, baka mapabilang ka sa 99% na mawawalan ng pagkakataong yumaman balang araw. Ngayon ay paano naman ito nakakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado rito kay XRP. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy, totoo ang sinabi ni Ginoong Farina rito.
dito po sa Pilipinas ay mabilis po talagang tumataas ang presyo ng mga pagkain, pamasahe, kuryente at halos lahat ng mga pangunahing pangangailangan. Kaya hindi nakapagtataka na marami po sa atin ang nagbebenta ng crypto para lang may panggastos sa araw-araw. Pero kung gusto po nating magtagumpay sa crypto space, kailangan po nating magkaroon ng disiplina. Oo, mahirap. Oo, kailangan natin ng pera. Pero kung kaya po nating gumawa ng paraan para hindi ibenta si XRP ngayon, baka tayo ang mapasama sa 1% na magsisisi pero sa tuwa. Ayan, dahil nagtiis tayo ngayon at ginantimpalaan po tayo sa huli. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, tama po si Ginoong Farina sa kanyang babala. Hindi lang ito tungkol kay XRP. Isa po itong wake-up call para sa lahat ng mga crypto investors. Lalo na sa mga maliliit ang puhunan tulad nating mga Pinoy. Ang pagiging investor ay hindi lang basta pagbili at paghihintay. Kailangan po talaga nito ng commitment, sacrifice at saka long-term thinking. Kung madali ka pong matinag sa pressure ng bills at saka gastusin, talagang mapipilitan kang ibenta ang mga asset mo bago pa man ito tumaas. Kaya ang sagot, maghanap ng ibang source ng income. Magtipid kung kaya at panindigan ang investment mo kung talagang naniniwala ka sa future ni XRP. Hindi po ito madali, pero tandaan mo, ang 1% na yayaman ay yung mga handang tiisin ang hirap ngayon para sa mas maginhawang bukas. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.